January 14 yata, yung isang Commodore natin sa ating Coast Guard, nagngangalang Jay Tariela, ay pumunta sa isang sa isang pamantasan. Ito yata yung De La Salle. Okay. Opo. St. Benilde, Meron siyang discussion doon at meron siyang daladalang tatlong caricatures ni President Xi Jinping. Hindi minabuti ng ng Chinese embassy. Kaya nag-react sila. Opo. Pero alam nyo, kung huhukayin natin lahat ito, hindi lang doon nagmula. Maalala mo, dalawang senador yata ang nagpunta sa Taiwan. Hindi ko lang makonfirma kung sino yung pangalawa, pero balita ko ay si Senador Kiko Pangilinan ay nagpunta sa Taiwan. Opo. Ito ay patungkol dun siguro sa kagustuhan niya na maayos natin ang ating agricultural sector. Kasi siya yung chairman ng Senate Committee on Agriculture. Yes po, yes. At doon yata tinanggap siya ng Meko. yung Senado. Hindi Meko. Okay. Hindi siya pumunta sa Meko. Nagpunta siya, sinalubong siya ng mga yung counterpart niya sa Taiwan. Opo, mga lawmakers ng Taiwan. Alam mo, pagka ganun, ang ating bansa ay nagpapakaingat dyan sapagkat nire-respeto natin ang One China policy. Kapag ang isang opisyal ng pamahalaan ay nakipag-coordinate ka directly sa Taiwan, Opo. sa kanila ay hindi maganda yun. Hindi maganda yun. At ito pa yung parang hindi maganda. May sinabi siya na, I respect the One China policy, but China should respect our exclusive economic zone. So, dalawang bagay na pinagsama niya. Opo. Mabigat kasi yun eh. Parang sinabi mo na, sige, kung gusto mong kumain ng ganito ay nirespeto kita. Opo. Pero respetuhin mo yung relihiyon ko, halimbawa. So, ang pinag-uusapan doon sa pagkain lang eh. Pagkatapos, pati relihiyon ay pinag-usapan na. Opo. Hindi pareho ang issue eh. Ang One China policy, pinag-uusapan natin yung issue ng recognition sa Taiwan. Opo. Okay? Issue ng recognition at issue ng sovereignty. Ang pinakapuntirya dyan, yung United Nations, kapag wala kang nakuhang kapag wala kang nakuhang approbation ng mas maraming bansa, siyempre hindi ka rin-recognize eh. Tama po. So, paano nire-recognize ang isang bansa? Dyan na ang issue kung gaano ka karaming kaibigan. Opo. Di ba? Ngayon, hindi pa nakukuha ng Taiwan yung recognition na yon. Kasi tayo, bilang isang bansa, One China policy. Yun ang kinikilala natin sa no? So, magpakaingat tayo na bigla na lang tayong gagawa ng ganong, although sinasabi mo na I respect the One China policy, pero sasabihin mo, China should respect our exclusive economic zone. So, ang isa ay involving sovereignty and political recognition by family of nations. Tama po. Exclusive economic zone. Ang pinag-uusapan, UNCLOS. Yes. So iba yung forum, di ba? Ibang batas na sumasaklaw sa bawat isa, di ba? Yung recognition pwede sa pamamahala ng UN General Assembly kasi nandun lahat ang mga yun ang mga UNCLOS lang. Opo. So maritime rights ang pinag-uusapan doon sa may sovereignty. So itong dalawang bagay na nangyari hindi minabuti ng ng China. Mas malalim pa nga yung isa yung One China policy. Pagkatapos bigla mo sasabihin, but China should respect our exclusive economic zone. Mali naman yun. Hindi magkatugma yung dalawang issue na yun eh. Alam mo, kung tutuusin, maski tayo, hindi pa natin ma-define talaga yung ating exclusive economic zone dahil tayo ang may kasalanan. Mamaya, ipapaliwanag natin. Yun ang pinanggalingan. Tinatanong nyo kasi ano bang nangyari. So, sa panig naman ni Commodore Tariela, okay naman yung magpaliwanag ka eh. Halimbawa, ine-educate mo yung mga estudyante. May sinasabi siya, ito ay kayo mga pinaggagawa ng China dito sa panig ng ating mundo. Di ba? Andyan na yung kanyunin tayo ng tubig. Andyan na yung pasadahan tayo. Andyan yung kuyugin yung mga ganito. China is a bully, sabi niya. Pagkatapos, meron siyang daladalang mga caricatures portraying the Chinese president in a bad light. Siguro alam mo kung ang naggawa ng mga ganong klaseng memes o kaya mga caricatures, yung mga dyaryo lang natin, mga editorial cartoons ba, Nelson?
Palagay ko madaling tanggapin ng China yun eh. Understandably tatanggapin niya. Bakit? Editorial cartoons yun eh. Tama po. Miski tayo naman gumagawa ng ganun eh. Lalo yung magagaling mag-drawing, di ba? Pero ang nagdala ng caricatures, isang uniform Personnel. personnel. No? Isang may rango. Commodore. Kumbaga sa General po yan. Armed Forces, ay kumbaga sa Army. General ang katapat General eh. po, yes po. Yun siguro yung medyo dapat ay hindi nangyari. Kasi may uniforme ka eh. Dapat ipinabaya mo na lang sa mga gumagawa ng editorial ng mga materyales. At sasamahan mo ng karton para sa ganun ay madramatize mo ng konti. Karaniwan naman yung editorial mo, doon mo ilalagay yung karton eh. Tama po. It's a way of dramatizing o kaya i-highlight yung gusto mong ilabas sa editorial mo. Hindi eh. Naka-uniforme ka. Opo. Pangalawa, tinanong ko si Senator Risa nung siya ay nag-deliver ng privilege speech. Palagay niyo ba ako, Your Honor, ay si Commodore Tariela, nakipag-coordinate ba ako sa Department of Foreign Affairs. Department of Foreign Affairs sapagkat kailangan yun eh. Ang Department of Foreign Affairs ang ayon sa ating Executive Order 292. Ito yung ating administrative code eh, na kung saan ay talagang dinistribute ang bahagi ng ating bürokrasya kung sino-sino. Ang gampanin ng bawat tanggapan. Parang yung nakalagay sa Biblia. Opo. Ang bawat kanya sangkap ay Ay, may kanya-kanyang gawain. Tama po, Naalala mo yun? Yes po. Si Nelson, Kanya-kanya, palagi hindi niyang, kasi hindi naman nagliliban sa Hindi pwede pagtitipon maghalo-halo. nito eh. Yes po. Bawat parte, bawat sangkap ng katawan, merong kanya-kanyang gawain. Ganyan yung ating Executive Order 292, Administrative Code, ay talagang idinrowing doon ang function, ang sagutin ng mandato ng bawat isa. Ayan. Ang tagapagsalita ng ating international relations, DFA. Yes po. Okay. Bakit kailangan ng DFA? Kasi sinasabi ni Senador Risa, the Chinese embassy and its officials and staff have no right to meddle into the internal affairs of this country. Yan ang balat eh. Nakalimutan nila na ang pinag-uusapan, ang dinidiscuss ni Tariela ay yung bahagi ng South China Sea. Na bahagi ng South China Sea ay yung dinesignate nating West Philippine Sea. Opo. Marami ang claimants doon. Kasama yung ating bansa. Kailangan maintindihan po ng ating mga kababayan to. So yung issue doon, hindi internal issue yun. International affairs yan. So, hindi siya simpleng internal, hindi domestic issue to eh. It is a matter that involves international law. Yes. O ngayon, sino ang tagapagsalita talaga? DFA. O sabi niya, sa palagay ko naman kanya, there is always a presumption of regularity. Aking tinatanong hindi sa palagay eh. Alam po ba ninyo na nakipag-coordinate kaya yan? Dapat, yung sagot ay may katiyakan. Depinido dapat, tama. Depinido, may katiyakan, may certainty. Yes. Sa palagay ko naman kanya, hindi naman gagawa yun ng isang bagay na hindi man lang niya ikinonsulta. So I assume that Tariela coordinated with the DFA. There is always a presumption of regularity in everybody's work. Sabi niya, Alam mo, pagka ganun ang isasagot mo sa isang abogado, halimbawa, Your Honor, sabi niya sa'yo, yung assumption of regularity is a disputable presumption. Kasi, debatable. paano kung halimbawa nakapagpalitaw siya ng pruweba na si Commodore Tariela ay hindi naman nakipag-coordinate? Kasi sabi ko, Your Honor, pasensya na, pero nakausap ko ang Secretary ng Department of Foreign Affairs. Tinanong ko rin sa kanya yan. Ang sabi niya sa akin, hindi nakikipag-coordinate si Tariela. Commodore Tariela. Yun ang problema natin. O paano ngayon yan? Siya ba ay humingi ng basbas sa DFA? Wala nga O maski na kaya, halimbawa, sa Secretary ng DND. Department of Defense. Siya ba ikaw ay tagapagsalita ng isang malit na bahagi ng iyong katungkulan, pero ang pinag-uusapan natin is an issue involving international relations. Pangatlo, pumunta ka sa eskwela eh. Nakipag-coordinate ka ba sa Secretary ng Department of Education? O kaya sa CHED? Ayan, kung higher education, naman naman. Kasi pinuntaan mo yung eskwela eh.
Alam mo, Jen, Nelson, tayong mga Pilipino, likas na sa atin yung, yung magagalangin tayo. Ay, opo. Hindi ko naman lahat, hindi ko na sinasabi lahat, pero yan ang ating, yan ang ating ugali. Pupunta ka lang sa palengke, makikipag-usap ka sa hindi basta-basta ka na lang didiretso. Palengke lang yun, ha? Oho. Magtatao po. Kaya tayo po, dadaan ka lang, medyo may sinyal. Makikidaan po. Mawalang galang na po. Wala naman tao. Miskin nasa punso Bari-bari apo nga niya Ewan ko kung ano sa Tagalog yung bari-bari apo. Dumaan ka lang sa punso Oho. Naintindihan mo ang sinasabi ko, Nelson? Sa Tagalog po, tabi-tabi po. Yun. Yan, opo. Bari-bari po. Pasensya na kayo. Kasi, Tabi-tabi po. kasi nung maliliit kami, ang daming punso sa amin. Opo. Akala mo yung pinanatili sa kaisipan namin kapag hindi ka nagbari-bari apo, baka sino, malulog po baka- kayo. baka Hindi ka. yun. Pagkatapos mapipipi ka ng ilang araw, sa takot mo, sa dami ng punso bago, bari-bari apo. Yung pala, Magagalangin tayo. langgam lang pala nakatira doon. Nagpunta ka ba sa CHED? Oho. Pwede po ba? Kasi baka doon, sasabihin natin, ano ba sasabihin mo? Teka muna. Aha. Teka muna kasi, tingnan mo ngayon na, nagkaroon ngayon ng hindi dapat nangyari ito Hindi dapat nangyari ito